Ang Vietnam at Pilipinas nagsanib puwersa na para labanan ang pangapi ng China sa South China Sea. Ano nga bang magiging kahinatnan ng hakbang na ito? At papaano ito makakaapekto sa balanse ng kapangyarihan sa Indo-Pacific region? Iyan ang tatalakayin natin sa video na ito. Kamakailan lamang ay nagkaroon ng panibagong kakampi ang Pilipinas sa katauhan ng Vietnam matapos ang matagumpay na kasunduan na pag-igtingin ang kanilang kooperasyon upang mas maging matibay ang pagpapanatili ng seguridad ng dalawang bansa sa disputed territories ng South China Sea. Ang hakbang na ito ay magtutulak upang makapagsanib puwersa ang Coast Guards ng Pilipinas at Vietnam na magiging daan upang madepensa ng soberanya ng parehong bansa laban sa mas tumitinding panggigipit ng China. Noon pa man ay matindi na ang labanan ng teritoryo sa pagitan ng mga bansa sa Indo-Pacific region ng Asia. Noong 2012 ay mas sumiklab pa ang kompetisyon matapos komprontahin ng Pilipinas ang mga Chinese vessels na iligal na nangingisda sa Exclusive Economic Zone o EEZ ng Pilipinas. Sa likod ng ruling ng International Tribunal na pabor sa Pilipinas ay ginigiit pa rin ng China ang kanilang 9-dash line kahit na wala naman itong legal at historical basis. Isa sa mga pinag-aawayang teritoryo ay ang Spratly Islands. Ito ay isang arkipelago na matatagpuan sa South China Sea na binubuo ng mga isla, islets, cays at mahigit 100 reefs. Ito ay pinag-aagawa ng mga bansang China, Pilipinas, Vietnam, Brunei, Taiwan at Malaysia. Pero sa likod ng overlapping maritime claims ng Vietnam at Pilipinas ay hindi ito naging hadlang upang makabuo ng alyansa na magiging kapaki-pakinabang para sa dalawang bansa. Noong nakaraang buwan ay pumirma ng dalawang memoranda of understanding ang Pilipinas at Vietnam sa pangalawang araw ng state visit ng kasalukuyang Presidente Bongbong Marcos sa Hanoi, Vietnam. Ang kasunduan na ito ay inaasang magpapatibay sa batayan para sa kasaganaan at katatagan ng rehiyon. Ayon kay Pangulong Bongbong Marcos, ang Vietnam ay ang nag-iisang strategic partner ng Pilipinas sa Southeast Asia at ang Maritime Cooperation ang pangunahing pundasyon ng kooperasyon sa pagitan ng Hanoi at Manila na naitatag pa simula noong 2015. Nagkasundo ang Pangulong Bongbong Marcos at Vietnam President Vo Van Thuong na pagtibayin ang existing maritime cooperation mechanisms ng dalawang bansa gaya ng Joint Commission on Maritime at Ocean Cooperation at the Vice Minister level na gaganapin at least isang beses bawat 2 taon o kailan ni-request ng parehong panig. Ang kooperasyon na ito ay alternately i-host sa Pilipinas o Vietnam. Bukod dito ay mas paghigpitin din ng Pilipinas at Vietnam ang komunikasyon sa pagitan ng Coast Guard commands ng dalawang bansa at magsasagawa ng iba pang hakbang upang mas masigurado ang kaligtasan at seguridad ng mga mangingisdang Viet at Pinoy. Maalala na ang China ay nagpapakita ng lantarang agresyon laban sa ibang mangingisda mula sa mga kalapit na bansa. Isang halimbawa na lang nito ay ang naganap na komprontasyon noong Setyembre ng nakaraang buwan kung saan napabalitaan ang isang mangingisdang Pinoy na payapang nangongolekta ng mga kabibe malapit sa Baho de Masinloc o mas kilala sa pangalang Scarborough Shoal, isa sa mga teritoryong pinag-aagawa ng China at Pilipinas. Ayon sa balita, ay bigla di umanong hinarang ng mga Chinese Coast Guards ang Pinoy na mangingisda at inutusang ibalik ang mga nakolektang kabibe sa karagatan, saka ito itinaboy palayo. Isa lang ito sa maraming beses kung saan hinaras ng kampo ng China ang Pilipinas. Sa mga nakalipas ding taon ay nakaranas ng direktang panlalamang ang Pilipinas mula sa mga vessels o Coast Guards ng China. Ngunit hindi lang ang Pilipinas ang nakaranas ng hagupit mula sa China dahil isa rin ang Vietnam na naging biktima nito. Noong Mayo ng nakaraang taon ay isang Chinese research ship na ine-escort ng 5 pang vessels ang walang pasubaling naglayag papasok sa Exclusive Economic Zone o EEZ ng Vietnam na isang akto ng lantarang paglabag sa international law. Pero sa likod ng pagprotest ng Vietnam at pagpapaalis nila sa puwersa ng China ay nagpatuloy pa rin ang mga barko sa paglalatag ng operasyon malapit sa mga gas blocks na pinaandar ng Russia. Ang aksyon na ito nagpapakita ng harapang agresyon mula sa China na maaaring pinapanigan din ng Russia. Pero gaya ng sitwasyon sa Pilipinas, hindi ito ang unang beses na nakaranas ang Vietnam ng panggigipit mula sa China. Dahil mula noong 2014 pa lang
ay nagpapadala na ang China ng kanilang mga barko sa EEZ ng Vietnam. Maraming beses pang naulit ang paglalayag ng mga Chinese vessels sa Exclusive Economic Zone ng Vietnam at sa likod ng hindi pagsang-ayon ng Vietnam ay hindi pa rin nagpapaawat ang China. Ang maritime harassment na ginagawa ng China ay nakarating na rin sa atensyon ng United Nations. Noong 2021 ay kinundena ng US Secretary of State Antony Blinken ang mga aktibidad ng China sa karagatan. Ayon sa kanya ay hindi pagrespeto ng China sa ruling ng International Tribunal noong 2016 ay maaaring magbunga ng serious global consequences for security and for commerce na epektibo namang nasasaksihan sa kasalukuyan. Mukhang sa gitna ng pagtutol ng iba't ibang bansa at organisasyon ay wala pa ring balak tumigil ang China sa pag-angkin sa mga teritoryong hindi naman nila pag-aari. Ito ay nagbubunga ng tensyon sa rehiyon ng Asya at kaba sa mga mamamayang naninirahan dito. Hindi rin nakakatulong ang walang humpay na pagpapalakas ng China ng kanilang military force sa nagdaang taon. Ito ay isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit hindi naging madali ang pagkompronta sa kanila dahil sa lantaran naman ng paglabag nito sa international law. Marahil ay dito rin nila nakukuha ang lakas ng loob para ipagpatuloy ang panggigipit sa mga kalapit na bansa gaya ng Vietnam at Pilipinas. Malakas nga ang China lalo na pagdating sa kanilang naval military power, ngunit hindi ito sapat na dahilan para isuko na lang basta-basta ng Pilipinas at Vietnam ang kanilang soberanya sa kamay ng mapang-aping bansa, kaysa matakot at naging dahilan pa nga ito para magsanib puwersa ang mga bansang inapi noon. Ang Vietnam at Pilipinas ay may matibay na paninindigan upang protektahan ang kani-kanilang teritoryo at ito ay sinusuportahan din ng iba pang mga bansa gaya ng India. Sa mapanganib na laro ng agawan ng teritoryo sa pagitan ng Pilipinas, Vietnam at China ay may ilang bansa ang naging key player at ito ay ang India. Ang India lang naman ang pangunahing taga-supply ng mga armas pang-militar sa mga bansang sangkot. Noong nakaraang taon, nag-anunsyo ang Defense Minister ng India na si Rajnath Singh na reregulahan daw ng India ang Vietnam ng isang warship. Ang warship na ito ay ang INS Kirpan, isang 1,450-ton Kurki-class missile corvette warship na dating pagmamayari ng Indian Navy. Matapos ang 32 taong serbisyo nito sa India, ay inihandog na ito sa Vietnam bilang isang hakbang upang mas maging malapit ang dalawang bansa. Ayon sa Indian Navy Chief Admiral Kumar, ang Vietnam ay isa sa mga importanteng kakampi ng India sa kanilang Indo-Pacific Vision na ang layunin ay ang pagpapalakas ng koneksyon sa pagitan ng mga bansa alang-alang sa kapakanan at kaligtasan ng rehiyon. Ang Vietnam lamang ang nag-iisang bansa sa Southeast Asia na niregulahan ng India ng isang fully operational missile corvette INS Kirpan at ito ay senyales ng pagpapalawig ng defense relations ng India at Vietnam. Pero hindi ito ang unang beses na nagpadala ng naval equipment ang India sa Vietnam. Noong pamang 2022 ay bukas palad ding nagbigay ang India sa Vietnam ng 12 high-speed patrol boats. 5 rito ay gawang India at ang natitira naman ay sa Vietnamese shipyard sa pamamagitan ng Indian Defense Line of Credit Program. Dito rin mas pinaigting ang kanilang military-to-military dialogues at exchanges, training programs at pati na rin ang mga bilateral exercises. Noong 2022 rin ay may naganap na joint training sa pagitan ng military personnels ng dalawang bansa sa gitna ng Vietnam-India Bilateral Army Exercise o VINBAX. Ang Navy Force din ng Vietnam ay nagpadala ng mga vessels upang lumahok sa multilateral exercise Milan sa Bisa Kapatnam, India. Pero hindi lang ang Vietnam ang nakakatanggap ng suporta ng India. Maging ang Pilipinas ay isa rin sa mga bansang kinakampihan ng India. Sa taong ito ay inaasang mag-deliver ang kauna-unang missile weapon ng bansa na gawang India. Ito ang BrahMos Supersonic Cruise Missile na isang malaking hakbang ng pagmumoderna ng armas pandigma ng Pilipinas. Upang mas mapalawig ang pagdepensa ng ating teritoryo, ang Pilipinas ang pinakaunang bansa na binentahan ng India ng kanilang pinakamalaking missile weapon at ang transaksyon na ito sa pagitan ng India at Pilipinas ay nagpapakita ng kooperasyon ng dalawang bansa. Ayon sa Indian Ambassador to the Philippines na si Shambhu Kumaran, ang lahat ng bansa ay may obligasyon na irespeto ang desisyon ng international law at ang mga mas malalaking bansa ay mas lalong kailangan itong irespeto. Bagamat mapilit pa rin ang China sa pag-aangkin ng mga teritoryo sa karagatan, hindi natin alam kung hanggang kailan nila kayang panindigan ito.
lalo na't patuloy ang ginagawang hakbang ng Pilipinas para mas lalong palawigin ang alyansa nito sa iba't ibang bansa. Ngayon, maging ang Vietnam ay nasa panig pa rin ng Pilipinas, pero simula pa lang ito ng pagpapalakas ng kapangyarihan ng ating bansa sa Indo-Pacific region. Maaaring sa hinarap ay mas dadami pa ang kakampi ng Pilipinas at sa pagkakataong iyon, makikita natin kung hanggang saan nga ba ang ibubuga ng China kung maraming bansa na ang nagkakampihan laban sa kanila.